Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Magbingi, pero dapat magpatanong din kita. Kaya this is the first time na nagamit sila sa plant transplanter. Ay gin-encourage din sila nga magtanom kay ako mismo makapangapin na kay nakita ko na last time kung ano kanami ang THC ko nga balay. Para kay Jelma, mas buntaha kung hybrid nga binhi ang iya ikatanom kaysa sa tradisyonal nga mga baridad. Nagamo hilamon, ginisirang sang damo ang sapat, inubudlay kontrolan ng hilamon, ayun ginakaon sang pool. Kaya ang mga rats mabudlay kontrolan kaya kung madamol ang palay, layang gami ang dito. Iyaman din panugyan ang pagtanom sa hybrid nga binhi agud mapataas ang panubason. Mas mangami ang tanom kaysa sa buwan. Ma-control mo ang hilamon, pag madamo ang dito isang palay, ilabidang din ang THC dito ng hybrid. Isa man sa ginaduso ni Jelma sa mga kasubong niya nga mga mangunguma, amo ang dululungan nga pagtanom o synchronous planting. Mas importante kung nakasynchronous planting kita para nga ang peste hindi magtipon sa atong talangnan. Isa ka bulan dapat makatanong naman and then makapaaniman ka nan. And then pagka next cropping maka-prepare man ka nan para ang mga peste yung mga sapat-sapat hindi makatingin sa atong talangnan. Ingog nga naningkamot ang mga mangunguma sang Ungol Ilaya Farmers Association agud matap na ang peste nga waya-waya. Ang BPH nag-atake sa amon sa time pa lang nga tillering kag ang ibang vegetative stage. Dason ginhambalan ko ang tanan nga farmers sa palibot kay kintawgan ko ang presidente sang niya nga kung pwede hatagan niya kami isang madamo nga tubig para makontrol na mo ng peste nga waya-waya. Ang iban sa amin nga farmers every 7 days nag-spray sila para nga mapatay ko na tani ang waya-waya pero wala man nakalamatay. Pero basta importante lang ang hambal ko sila, importante hindi lang masunog atong palay. Nakabulig man sang dako ang fertilizer discount vouchers nga ginpaambit sa Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma. Gingamit naman ma'am split application. But silingon, kung nagatanom ka lang sang 3, ako nag-aabono ka lang sang 3 times, pwede mo siya ma-4 times. O kung nag-aabono ka lang sang 2 times, pwede mo siya ma-3 to 4 times. Dapat every 20 days nagapang-abono kami, hindi siyang madamo, gamay lang. Nasa diin, may continue sa pagkaon ng amang palay. Kag makita man siguro sang tanan, mami nga ang amang palay, pagbuwa sang uhay, nagadungok dayon. Samantalang ang iban, kung i-compare naman, nagatanga pa, 3 days before magdungok, ang amon niya nagadungok na. Pag malagba ang uhay. Kung nagadungok lagi pagwa, but silingon nga bastante siya sa pagkaon. Nagbatinggas kinayang palay. Abot sa time ripening na siya. Sang tuig 2023, nagpatigayo ng Department of Agriculture Western Visayas sang hybrid rice demonstration farm sa munisipyo sang Dumaraw. Nga kung sa diin na nari-sari ng mga baridad ang gintanom kaging pasundayas. Sang last year, nakita ko dito sa Dimo Farm sang yagin patigayon sa Barangay Astorga kag Poblasyon Ilawod. Kung sa diin makita ko manami ang mga hybrid, mataas ay dalago ang uhay, ay malaba.
And then madamo ang killers. Pero nag-prefer gid ako magpili sang PH dito kay nakita ko masubra 30 ang gipi sa kada puno. Bastante nga paghanas-hanas ang nakabulig sang dako kay Jalma bilang presidente sang ila asosasyon. Madamo nga trainings ang ginhatag, ang ginpaatinan sa akon. Example, kung paano mag-identify sa mga peste, paano sa land preparation, paano sa seed selection, kadamo ang training ginhatag, ginpaatinan sa amin. Angin mahapos para sa mga mangunguma sang asosasyon ang ginhatag ng mga makinarya kag traktora sang talatapan. Sa sulod sang 14 ka tuig, madamo na kami sang nabaton sa DA. May ara kami nga nabaton nga una-una, collapsible dryer case, rice hand tractor, rice thresher. May ara man kami kuha sa BSWM, isa ka shredder machine, kag isa ka composter. Dayon may ara man kami pump and engine. Dayon maging kuha kami sa permit nga anon ka unit nga machineries, isa ka combine harvester, isa ka traktora, isa ka walk behind transplanter, duha ka floating tiller. Subong isa na kami ka farm service provider. Nag-provide kami sang serbisyo sa among mga farmers sa palibot diri man sa among mismo lugar. Barato lang ang among pagpanukot. Ang paghugpong sa mga mangunguma bilang isa ka cluster ang nangin pamaagi agud sila makaambit sa mga suporta halin sa gobyerno, lakip madiri ang libre nga binhi kag abono sang masagana program. Kag maluwas ka may tingog kami bilang isa ka farmers association nga kung ano nga mga proyekto ang gina-implementar sa amon, ginahimo binamon kay gina-implementar. Para kay Jalma, nagakabagay nga amligan sa mga mangunguma ang mga bugay kag suporta nga ila nabaton nga may katuyuan nga mapasanyog ang ila pangabuhi kag palangabuhian. Sa mga kaupod yung nga farmers, nga kung ano man ang ginahatag sang day sa aton, dapat i-tanom ginaton, i-implementar ginaton para may pagkita man naton sa isig kapariyota nga farmers nga manami gali ang programa sang gobyerno. Kag dako gid ang pagpasalamat naman sa Department of Agriculture kay madamo sila sang ginhatag sa among interventions. Amo na naistoryahan nga i-close monitoring naton kay siya hybrid bag-o nga variedad nga gamiton sa pamuma kay diri naton kung may close monitoring kita sa adlaw-adlaw sa kada semana makita naton ang diferensya ang mga piste kung may piste man kinahanglan naton i-report para matagaan sa solusyon mapangayuan naton sang hilo nga pamatay sa piste para hindi mapiktuhan ang aton nga mga yield. Sa irigasyon naman sang patubig, may ara kita nga bulig galin sa niya, may existing kita nga kanal nga sa oras sa patubig, ara on time. Kag ang mga practices gina aton nga LFT nga si Ma'am Jelma nagaupod gid sa pag-monitor, sa pag-assess sa mga farmer nga gin cluster naton kag gin-adapt ang hybrid kag ang mechanization. So, sang nakita namon tungod sang close monitoring namon, may nakita kami nga piste nga naga-exist na. So, wala gid sila ka-penetrate sa almost 45 hectares kay gamay pa lang sila na monitor namon kag napangayuan namon sa RCPC nga division. Thank you gid kay Sir Ryan kay gitagaan gid kami sang solusyon kag matap na ato nga mga piste sa labi na gid ang waya-waya kag ang rice blast kay motugid ang nakapikto diri pero wala gid na tigayon sa mga piste tungod na solusyonan insigida
sa mga farmers nga nag-adapt sa subong nga hybrid padayunon ini hindi lang diri sa barangay Ungod Ilaya ang akong tinutuyo maamat-amat ang may expand sa mga barangay hasta nga makover ang bilog nga munisipyo sang Dumaraw kay muna ang ako tinutuyo nga diri ang pilot nga munisipyo pag nakita ini sang tanan siguro manami ang pag-adapt kanila sa hybrid kag ang mekanisasyon nga ginaduso man ni DE para umuwad ang pangabuhi sa mga farmer kag mapataas ang produksyon sang aton nga mga palay diri sa probinsya sang Capiz. Maayong aga sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga agri-technician, sa tanan naton ng mga manupang isda across Western Visayas, kag sa tanan nga katapo sa Department of Agriculture Western Visayas, sa aton ng mga research station across the region. Maayong aga sa aton tanan. Panibago na naman adlaw, panibago na naman yung episode sa aton usapang agrikultura, pila ka mga impormasyon kag updates sa ang aton ahensya ang idudulong namon sa inyo kag kaupod ko subong ang Personal Agriculture to sang Philippine Coconut Authority, Iloilo Provincial Office, si Sir Reinhardt Kevin Villan. Sir, panamyaw sa aton ng mga viewers. Sir John, good morning. Good morning sa tanan nga coconut farmers sa bilog ng Western Visayas nga nagapamati sa usapang agrikultura nga gindala sang Department of Agriculture. Yes, ang bida naton subong ang aton nga mga coconut farmers kag istoryahan naton sa pila naton kaadlaw nga nabilin ang pila ka mga programs, pila ka mga development dala sa inyo sa Philippine Coconut Authority Regional Office. Kag subong nga aga pag-istoryahan naman naton ang pila ka mga technologies sa PCA Region 6. Sa aton nga una nga question, sir, ano ang mga makabag-o nga teknolohiya nga ginaduso sa Philippine Coconut Authority o kung PCA para sa aton nga mga mangunguma ilabi na diri sa Western Visayas? Sir, ang aton yung mga teknolohiya sa subong nga ginaduso sa Philippine Coconut Authority, unahon naton ang aton nga planting and replanting program, which is sa subong ang aton nga ginaduso ang pagtanom sa aton nga hybrid coconuts, which is more siya in terms of performance, high yielding, resilience to the climate change, and dwarf resistance. So, with this technology, it will enhance the production sa aton mga coconut farmers. And ang aton ginatawag na new planting pattern, which 9 by 7.8 meters will have a 143 ka coconut trees in a 1 hectare. Compare mo sa previous natin planting pattern, which is 10 by 10 na 100 coconut trees lang per hectare, which will have a new pattern na may ara siya sa 42% na advantage compare sa previous natin nga technology. And ang aton subong na fertilization project na naman, gagamit na kita sa mga bag-o nga mga teknolohiya like microvam, which is a mycorrhizal fungi na kung sa diin may ara siya sang added benefits sa coconut naton. It will enhance sang uptake sa mga nutrients kag sa pagbulig sang growth sang aton nga coconut. So ang aton nga coconut using microvam mas maximize niya ang iya nga performance. And by using naman sang aton nga may ara kami nga program sa may PCA, gina-use naton ang agricultural waste, gina-convert naton into organic fertilizer. Na kung sa diin, this system naga-enhance ang sustainability farming in terms sa coconut
farming diri sa Western Visayas. Diri sa aton sa especially sa Iloilo province, so may ara ba kita mga municipalities na kung sa diin implemented na ining mga technologies. Yes, sir. Nabigid na nga question kay sa subong ara ang aton nga composting facility sa may municipality of Leon, Barangay Bayag Sur, sa association nga I Am Jabak. They produce almost 500 plus bags of organic fertilizer. So, na-utilize nila ni ang mga agricultural waste and by using sa mga IMO to enhance sang pag-decompose and to enhance ang nutrients ng organic fertilizer na kung sa diin ginagamit to fertilize ang aton nga mga coconut plants. Yes. And ang next na rin question, sir, no? Pwede mo bala patpaton kung ano ang ginihimo sa aton nga opisina sa PCA ang pag-introduce sang pila ka mga teknolohiya especially no sa mga rural communities naton nga nagatanom sa lubi diri sa Western Visayas. So, ang aton yung mga nga pag introduce sa mga teknolohiya nga ni sa mga rural areas is most of the time mga PCA field personnel naga-collaborate ni siya sa mga LGUs naton, partnership with the Municipal Agriculture Office, naga-collaborate ni sila para mapalabot naton ang mga teknolohiya nga ni sa mga coconut farmers, especially sa mga rural areas na kung sabihin very challenging ang pagdala sang teknolohiya sa ila. With the partnership with these LGUs and mga MAUs, na-enhance gid naton ang ilang capability sa mga farmer and na-educate na sila in terms of coconut-based farming system. Yes. And ano naman, sir, no, ang naging epekto sang mga makabagong teknolohiya sa pag-improve naman niya sang kalidad sang mga produkto sang lubi diri sa aton sa Western Visayas? Ang epekto sa teknolohiya sa subong nga pag-implementar ni Philippine Coconut Authority sa Western Visayas is nag-increase ang aton nga yield production. By using these hybrid coconuts, early bearing sa dyan. Within 3 to 4 years, nagabunga ni sila. So, this is a big step kag dako nga bulig sa mga coconut farmer nga naga-early bearing ang ilang mga coconut trees and nagahatag sang additional income sa malipot nga panahon. And next naman naton, so na question, paano naman ginhatagan no sa Philippine Coconut Authority ang aton nga mga mangunguma, especially with the accessibility o access sa pila naton ka mga teknolohiya nga kinahanglan nila sa ilang farming. So, nahatagan ni PCA sa mga access ang mga coconut farmers naton. Ang una gid nila, Sir John Obrahon, is to register sa National Coconut Farmers Registry System. Then, after na nila ma-register, pwede na sila upod or magpa-member sa aton yung mga certified coconut farmers associations, organizations, or co-op, and pwede gid sila makakadto sa mga provincial offices sang Philippine Coconut Authority sa Western Visayas. May ara kami 6 ka mga provincial offices. So pwede sila ka-direct makakadto and to air sa ilang mga needs and ma-assess sila sang amon yung mga PCA personnel sang ilang mga kinahanglanon sa ilang mga umahan. And as of the moment, sir, no, may ara ba na kita sa mga technologies nga ginagamit agud nga o kung ginaduso sang PCA agud nga makontrol ang pila ka mga peste kagasahi sa mga sakit, especially no sa lubi diri sa aton sa Western Visayas? Yes, sir. Ang PCA subong may advokasya isang integrated pest management na kung sa diin ang biological control kag ang aton pamaagi sa biological control dili naton ginatapna ang mga peste nga ni nga nag-apekto sa aton kalubihan. For example, sa probinsya sang Negros Occidental, may ara kita nga peste nga recent is the coconut skin insect. Na kung sa diin nag-rare kita sang Comperiella, na kung diin ginaparasitize niya ang
CSI o ang coconut scale insect. Then diri naman sa Panay Island, we are using the white and green muscardine fungus. Nga kung sa diin nga gina-prevent naton ang mga insekto nga katulad sang rhinoceros beetle, kag ang coconut leaf beetle, kag ang aton nga Asiatic weevil na nag-apekto sa aton mga kalubihan. So using these mga biological control, gina-minimize naton ang paggamit sa mga chemical nga mga pamaagi kapag tapna sa insekto nga kung sa diin ang mga chemical nga mga pamaagi nagahatag sa negatibo na epekto sa environment. So si PCA nag-promote sa integrated pest management to be sustainable ang pagpangumasang lubi. Yes, and speaking of sustainability, sir, no, ano naman ang papel sa pila ka mga teknolohiya sa pagpadayon sang pagka-sustainable o kung sang sustainability kag pag-uswag sang industriya sang lubi diri sa aton sa Western Visayas? So ang papel sa teknolohiya sa pag-sustainer sa aton kalubihan is kung compare mo sang una, Sir John, ang aton production sang virgin coconut oil, nga kung sa diin gapuga pa si farmer, ipugaon niya pa to makuha ang gata. Pero sa subong ang teknolohiya may ara na kita sa mga pressing machine, na kung sa diin nga maubos mo gid makuha ang gata sa lubi, then mataas ang imo nga harvest sang VCO. So sa isa pala na kaside sa production sang product, may ara kita teknolohiya nga naga-increase ang efficiency naton sa pag-produce. Isa naman ka example naton ang aton sa subong nga shared facilities namon nga ara sa may Ibisan Capiz ang Casco Famco nga kung sa diin naga-produce sila sang white copra. Sang una sa traditional naton nga pamaagi sang pag-produce sang copra, ang aton copra gaka-apektuhan sang aflatoxin, gakatubuan. That's why ang aton copra is itom. With the using of this technology, ang Casco Famco nagaproduce sang white copra, more healthy copra kay wala siya sang aflatoxin. So this technology naga-enhance ang income sang aton nga mga farmers. So it's produce ang naga-resulta sa sang sustainability sang farming sa kalubihan nato. Diri sa aton sa Western Visayas, if we have the data, ano nga province na makabig nato na pinakadako nga contributor sa copra kag ining virgin coconut oil? So sa copra, Sir John, ang mga probinsya nga isa sa pinakadako sa sa Western Visayas, ang isa ka nag-produce is ang Aklan and Capiz. And next is ang Iloilo and Negros. So depende sa in terms of Sir John Kisay, sa weather, kung mapektuhan siya sa mga bagyo, like for example na remember nato ng Yolanda, ang Capiz ni Calaklan, sa una nag-drop ang ila production, pero sa subong kay naka-recover na sila, so nagbalik ng ila production. At sa virgin coconut oil man, Sir John, damo kita sa mga VCO producers sa kalain-lain ng mga probinsya. So registered din sila sa sa PCA kay as a producer sa mga VCO naton. So gavari man na sa Sir John depende sa demand sang market sa within the province. Kay kung ang isang probinsya damo ang ila market, like for example sa Aklan, ang demand sang VCO dito grabe. Kay damo dito subong nag-open ng Boracay, damo sang massage shops na nag-need sa mga BCO nga na. So ang mga BCO, mga shop na nag-outsource man, sometimes from Iloilo, depende sa price man. Gaano sila ga-source out man sila. And paano naman naton, sir, ginabuligan ang aton nga mga mangunguma, especially ang mga naghalin sa tradisyonal nga pamaagi sang pagpananom sang lubi sa paggamit sang makabag-o naman iyang teknolohiya nga gina-introduce naton? So mabuligan ni naton, Sir John, ang aton nga mga mangunguma sang lubi nga maggamit sa mga bag-o nga teknolohiya or sa pag observe or pag-practice ang ginatawag nga coconut-based farming system through the help sa pag-collaborate namon sa ATI and TESDA with the collaboration ni PCA kay ATI and TESDA, naton ginapatpat or ginatudlo sa aton nga mga coconut farmer
ang proper way to plant, Yes. ang proper way sa pag-fertilize, ang proper way nga pag-care sa aton nga mga coconuts to promote sang ilang nga proper growth and early bearing sila kag ma-maximize nila ang production. And with the collaboration man naton sir dyan sa mga LGUs with the Mau Municipal Agriculture Office na kung sa diin maka-reach out kita sang madamo pagid nga mga coconut farmer nga matudloan naton sang aton nga coconut-based farming system. So sa dira nga pamagi, dira naton mabuligan ang aton nga mga coconut farmers sa pag alaga sa ilang mga kalubihan. And paano naman naton, sir, gina-monitor ang epekto sang ini nga mga teknolohiya nga gin-implement sa mga farmers naton kag sa industriya sang lubi diri sa aton sa Western Visayas may ara bala kita mga indicators. So dyan ang aton nga pinagikaunang indicator. Dira naton balaan. Una ginatutulukon kung nagdako ang income niya or nagdako ang yield sa farm. So ang technology is to ang aton nga objective is to increase the farmer's income. So sa dira naton mabalaan kung ang teknolohiya properly bala nga gina-practice ni farmer naton. And regularly may ara kami sa PCA, may ara kami mga field personnel assigned sa mga munisipyo na regularly na sila gakadto and nagamonitor sa aton yung mga farmers na kung sa din ang mga farmer naton nga gusto mag-practice sa mga bag-o nga teknolohiya nga ni sila nagakaladto, nagamonitor kag nagatudlo kung insakto bala ang pag-implementar nila or pag-practice nila sa mga teknolohiya nga ginahambal ni naton sir John. And lastly, sir, no, ano ang aton nga mga plano, especially sa PCA para sa mas madamo pa nga teknolohiya na luyag naton i-introduce sa aton ng mga coconut farmers sa Western Visayas, especially sa mga 2025 kag sa mga masunod pa nga mga tinuig. So, ang plano sa PCA sa dyan nga mga teknolohiya nga ni is mapalabot ni ang mga teknolohiya sa tanan nga coconut farmers diri sa Western Visayas and masustinar ni Philippine Coconut Authority ang pagpatanom ni sa mga hybrid coconuts naton na kung sa diin amo ni siya ang silver lining sa mga coconut farmers sang ma-enhance ang ilang produksyon, makahatag sang additional nga income kag maka bulig sa ilang pangabuhi. Kag ang PCA this coming 2025 very optimistic din kami sang amon nga mga programs nga mapalabot ginamon sa mga coconut farmers diri sa Western Visayas. Sa liwat mga ka-agri aton nabatian ang aton nga resource speaker subong naman iyang edisyon sa usapang agrikultura Webes nga adlaw kag pila ka mga updates kag development from the PCA ang aton nga nabatian angot sa aton nga topiko technologies sang Philippine Coconut Authority. Lastly, sir, no, ang imong mensahe sa aton nga mga coconut farmers. So, sa mga coconut farmers naton sa bilog ng Western Visayas, hindi ka mo magdula sa paglaom sa pagtanom sa inyo nga mga kalubihan, sa inyo nga mga kadutaan, kay ara gid ang PCA nga magasuporta sa inyo, sa inyo nga mga kilanlanon, kag sa inyo nga pagpanguma, kag pasonyado naton ang aton nga coconut industry diri sa Western Visayas. Yes, mga ka-agri, you heard it right. Pasanyugo naton ang aton nga coconut industry diri sa Western Visayas. Once again, si Sir Reinhardt Kevin Villan, ang Agriculturist 2 sa Philippine Coconut Authority, Iloilo Provincial Office. In 2012, the municipality of Tubungan created a farmers learning center inside the 1.7 hectares municipal eco park, which was being managed by the Municipal Agriculture Office and later turned over to the Tubungan Vegetable Producers Association. Everybody shared a strong vision of producing high-quality agricultural products through organic agriculture. Eventually, Department of Agriculture Western Visayas has provided massive infrastructure support to the Learning Center. Several years later, several farmers in Tubungan practiced organic agriculture,
making it one of the first few towns in Iloilo to massively shift away from the use of synthetic and chemical-free agriculture. Shifting to organic farming is not an easy thing to do. With the primary consideration of time and culture, the municipal agriculture personnel face the challenges squarely. Way back 2012, nag-start na ang practice. Sang tubungan nun, mostly sang mga selected farmers sang organic farming. Una, organic farming is tama ka costly, no? Ang mere o kung ordinaryo nga mga hindi kinaya kasarang sang highly nga paggamit sang organic farming. Pero dili sa amon sa tubungan, nagpractice kami iya from farmer level. Kaya nga man, dili lang sa palibot namon ginakuha ang mga raw materials nga ganito namon as substrate sa organic farming. Kaduha, tungod nga vision sang amon banwa nga mag-produce sang high quality agricultural products. Kag dapat gid nga ang kabuhi ukon ang lives ang aton ng maprotektahan. Isa ina ka challenge sa amon sa agriculture sector na mag-practice into organic farming. No, ikatatlo, tungod nga hindi na masarangan ni mga ang komersyal nga abono, dapat diri na lang sa palibot siya makuha sa iya gusto nga iabono sa iya na tanong. 2015, no, mayara na kami nga grupo sang tubungan organic vegetable farmers naghalin na sa grupo sang tubungan vegetable producer association. Kaya nga organic adi nga way hindi nga ang tanom ang ginabulong mo kundi ang duta. No, wala na itong ginabulong ang tanom kundi ang duta nga itong ginabulong. So diri sa amon sa tubungan, it takes 5 years nga nahihil namon ang duta kag nakaproduce kami sa vegetable organically grown o kon naturally grown kay di man gid kami matawag nga organically grown kay wala pa man kami marehistro pero naturally produced nga mga vegetable lang amon nga ginagamit. Ang concoction abi tama ka slow release, no? Subutang balon kung nagamiton mo ang concoction sa inyong tanom, mula ini siya nagadali-dali o kung nagagulpi lang tambok o kung nagadako ang imong tanom, kundi amat-amat siya. Kag ikaduha, mayara siya resistance sa peste kag pamalatian kung concoction ang aton nga gamiton. Kag ikatatlo, dili lang nato na makuha sa palibot. Mayari kami diri nga biological control laboratory kag diri kami nagaproduce sa mga concoction nga ginagamit namon. Organic farming is not possible without the production of organic fertilizers and concoctions in exchange of the expensive inorganic fertilizers, pesticides, and herbicides. These concoctions include, but are not limited to IMO or indigenous microorganisms, FAA or fish amino acid, OHN or oriental herbs, and calphos or calcium phosphate. Each concoction has its own use and component commensurate to what a chemical product offers. Calphos is made of fermented animal bones and is used as flower inducer. Calcium supplement to the roots and leaves of plants, prevents overgrowth of plants and hardens the fruits. Calphos is also made available as calcium supplement to several animals. Any individual can make or produce their own calphos. Just prepare 1 kilogram of animal bones, 10 liters of plain coconut vinegar, paper and string. Grill or burn the bone until it turns brownish. Then soak with coconut vinegar and ferment for 30 days. After 30 days, separate the bone from the liquid and pour the liquid in a container for storage. The concoction is ready to use. The ratio of calphos to water is 2 tablespoons per liter. Ang calphos abi tungod nga ang growth enhancer, no, sa mga tanom diri sa amon kag nagapa enhance sang flower, no, naga-induce sang flower. So diri sa amon wala na kami nagagamit sang iban pa. Kundi nga ang calphos lang gid. Kung halimbawa do mahina ang pagpamukad sa imo ang palaya. No, i-sprayan mo lang na sang calphos, dasig siya.
Kasi di siya kag damo iyang sa amon din nga term putot, no? Ang mga nga bunga nga nagaproduce himo gid siya sang dako nga produkto sa mga mangunga. Ang makuha natin sa kalpos is calcium. Kag kung gamitin natin nga sa tanom, hindi lamang nga nagapa-induce sa sunflowering, kundi nga nagapabaskog pagid sa sang mga gamot kag mga dahon sa atong tanom. Wala sang expiry kag wala man sang abudo sang paggamit sang concoction. Farm produce from Tubungan has now reached the nearby towns and even Iloilo City, and the market is growing. The years of hard work and cooperation among the farming community in Tubungan, the local government unit, and the Department of Agriculture Western Visayas has created a much bigger believer of organic farming in the municipality, especially among farmers. The consistent effort of the Agriculture Department in promoting organic agriculture has reached not just a milestone. It has become a way of life among farmers and the community. Coupled with the hard work and devotion of farmers who embraced the organic way, Department of Agriculture Western Visayas and the counterpart local government units are moving steadfast in their goals and is even allocating more resources and support to the program. Department of Agriculture Western Visayas. We serve what farmers deserve. Ang tanan nga kinahanglan ninyo mahibaluan natuoy sa biosecurity. Ang industriya sang paghupot sang baboy ang may dako nga bahin sa industriya sang agrikultura. Kag ini ang sakaron nagapangatubang sang dako nga paghangkat bangod sa African swine fever. Isa sa pinakahapos nga pamaagi agod manginsepte ang inyo baboyan amo ang pagsunod sa biosecurity. Lantawon naton kag hibaluon paagi sa sini nga video kung ano ang mga pagsulundan sa biosecurity. Likawan ang pagbahog sang damog sa imong mga baboy kag pilion lamang ang nagakaigo nga bahog para sa ila. Hindi pagdalon ang mga sako sang feed sa sulod sang baboyan. Mas mayo nga pasanayon nga ginabilin ang mga feed sa isa ka container agod masiguro nga hilway ini sa virus. Siguraduhon nga ang imo nga mga breeder ang mapagsik ang lawas. Maghatag sang nagakaigo nga oras sa pag-quarantine sa mga baboy bago ini buy-an sa kurungan, kaupod ang iban nga baboy. Hindi magpasulod ang iban nga tao kasubong sa mga traders, mga bisita, kag mga salakyan sa sulod sang imo babuyan. Magpaligo kag mag-ilis sang bayo bago magsulod sa babuyan. Magamit sang separado nga bayo para lamang sa sulod sang babuyan. Magpabutang sa kudalo kon lambat sa palibot sang babuyan, agud matap na ang pagsulod sa mga wild animals kag mga insekto sa palibot sini. Agud nga mas maintindihan pag ang mga pagsulundan sa biosecurity, lantaon nato ng mga insakto nga pamaagi sang paglimpyo kag pagdisinfect sa mga babuyan. Pagpanglimpyo, una, siguraduhon nga wala sang iban nga kasapatan sa palibot sang babuyan. Siguraduhon nga wala sang iban nga tao nga nagalibot-libot sa babuyan, samtang nagapanglimpyo ikaw. Kuhaon ang mga damo-gamo nga gamit sa sulod sang kurungan. Takpan ang mga buho sang drainage, agod nga matap na ang pag-ilig sang kontaminado nga tubig. Takpan ang mga kable sang kuryente gamit ang plastic, agod hindi ini mabasa. Kung sarang man lang, halina ng mga baboy sa laing nga kurungan, agod nga malimpyuan sang mayo ang lugar.
Magsuksok sang insakto nga panapton, kasubong sang boots kag raincoat, samtang nagapanglimpyo. Kuskuson sa maayo ang higko sa pader kag sa loob. Gamit ang habon kag tubig, umpisaan ang paglimpyo halin sa babaw nga bayin paidalom. Pagkatapos manglimpyo, pwede na kita kasugod sa pag-disinfect sa babuyan. Disinfection. Preparahon ng tanan ng chemical o disinfectant. Ang sprayer, tubig kag iban pa nga mga equipment sa pag-disinfect. Bago magumpisa ang disinfection, siguraduhon nga insakto ang imo paghalo sang cleaning solusyon. Para sa disinfectant, siguraduhon nga sundon mo ang napanugyan nga paggamit sini nga makita sa iya packaging. May alternatibo nga solusyon kung hindi makabakal sang disinfectant. Langgaw. Magamit sa puro nga langgaw nga wala na sang halo nga tubig. Soda ash. Mix lahon sa 1 ka kilo sang soda ash sa 25 litros na tubig. Kung ikaw magamit sang bleach, magamit sa 1 ka kutsara nga bleach sa kada 1 ka litro nga tubig. Padayon nga mag-spray sang disinfectant halin sa ibabaw nga bahin sa kurungan paidalom. Siguraduhon nga kada kanto sang kisame, pader kag salog ang maisprayan sang maayo. Kinahanglan man ang pag-disinfect sa mga salakyan nga ginagamit sa babuyan. Hindi pagkalipatan nga limpyuhan ang mga pangkuskos, bayo, sapatos ug mga equipment nga ginagamit. Pagkatapos limpyuhan, himuso ng mga equipment sa 1 ka suludlan. Dugang pa nga mga pamaagi agud maprotektahan ang babuyan. Magbutang sang footbath sa bukana sang babuyan. Hindi makasigurado nga ang tanan nga tao nga magasulod sa babuyan ang na-disinfect. Pwede man magamit sang improvise gamit ang mga panapton kag flat tray. Agud nga magamit, magdugang sang disinfectant solution diri pagsarang na ini nga magamit nga footbath. Subo nga maihibalo na kita na tuoy sa biosecurity, mangin aktibo kag responsable na kita, masiguraduhon nga pirmi malimpyo kag hilway sa sakit ang aton babuyan. Masami nga makigaangot sa inyo lokal nga otoridad sa animal health. Bangod bilang manugaboy, sarang mo maubra ang imo parte na matap na ang pagkalat sang ASF.
sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization to bring relief among the residents of Tabok Libertad Antique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Office 6 under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panghuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos, provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives are best practices. TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off, or the suspension of fishing operations, intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May, and then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang pumpunuin po yung aming mga nets, lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pamboat kung may sira po, para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation,
The Lambaclad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's civil society organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total nets off po, wala po kaming Lambaclad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment, materials, and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6,
DA Ahmed VI, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo